Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po tayo sa isa na namang episode ng paborito niyong programa, ang Attorney Danny Con, without Attorney Danny Con tonight. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. At tonight, ay wala din si Marikia. Oo nga, wala rin siya. Kaya ako po ang nandito, Attorney Gabby Concepcion at your service. At ngayong gabi din po, meron tayong espesyal na bisita. Pansamantalang humahalili, isa ring abogado ng bayan, Attorney PG Galang. Wow! PG Galang! Galang. Diba? Maraming salamat, Gabi. Maraming salamat sa mga viewers natin ngayon. Nanonood sa atin sa YouTube Live, sa Facebook Live, tsaka sa Signal 101 TVUP channel. Ano? Kumusta ka na? Okay naman. Parang masyado ka nasasanay dito. You're beginning to feel comfortable. Yes, in the Danny Con seat. Oo nga. Isang araw sabi ko, meron na akong meron na rin akong kusina dyan. Diba? Kusina? Nabubuo na yung bahay ko dito sa TVUP. Masyado kang at home. Yes. Kumbaga. Kasi nakakatuwa naman ang mga kasama sila. Direk Gigi. Uy. Sip-sip. Si Direk Bibet. Direk Bibet. Sip-sip. Ang mga people behind the camera. Yes. Maraming salamat. Hello, love natin lahat. Oo nga. Well, dito po, sabi ni Attorney Danny Con, PG, kamusta? Pero babalik din ako, ha? Oo, babalik ka na. Parang pinagbabantaan ata ako ni Attorney. Hindi naman, nagre-remind lang daw siya. Hi! Kasi nasa sense din yun na parang at home ka na dito. Nakaglue na ako dito sa upuan. Parang gano'n. Hi, sir! Pero syempre, kailangan natin si Attorney PG tonight dahil dito po sa ating programa, dapat kahit na wala yung Attorney Danny Con na yan, dapat ay tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ng mga batas na may kinalaman sa ating mga personal nating buhay, ang ating mga relasyon at iba pa. Relasyon? Diba? Huwag mo naman pagalitan si Attorney Danny Con. Kasi magkarelasyon kami? Yes! Love natin yun! Well, ako nga, pinakasalan ko Well, dahil po sa panahon ngayon, importante na may alam tayo sa batas. We need to know what our rights are. Actually. Ating mga karapatan. So, makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lamang po sa mga numero na makikita nyo sa inyong screen at sa mga numerong ibibigay sa inyo ni Attorney PG. Okay, sa mga Globe users, 0954-310-0331. At sa mga smart naman, smart users, hindi smart lang, smart users, 0961-770-8807. Yan. Pwede silang mag-iwan ng message sa Facebook page ng TVUP. Yes. Yan. Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Diba? Favorite yun nila, mga malalalim na salita ni Attorney Danny Con. Isa ka pa Isa pa tong mahilig to sa mga kung ano-anong malalalim na salitang Tagalog. Kasi ako isang dalagang Pilipina. Buti naman natawa ka sa sinabi mo. Kasi parang pag sinabi kasing dalagang Pilipina, ang yumi-yumi. Yumi, naku, wala. Ikaw yummy ka lang. Kung saan-saan naman uumpisa napupunta ang usapan pag ikaw ang kausap dito. Basahin mo na yan. So, para matigil na, ay basahin na natin ang text in question ni, iba na naman ang pangalan? Grelan from Manila. Well, ang sabi ni Grelan, good evening po. Ask ko lang, ano po kaya ang pwede kong ikaso o ireklamo sa pinsan ko na ang sobrang galit sa akin at sa mga kapatid ko? Hirap talaga ng away, pamilya. Tuwing may napupundar kami, nagagalit siya at naninira.
Una, iniisa-isa niyang mga kapitbahay namin at kung ano-anong paninira ang sinabi, hinayaan na lang namin. Pero ngayon, pati mga kaibigan ko, chinat-chat niya para mag-away-away kami. Daming time nito. May mga post din siya online, pero wala namang pangalan, kaya hinayaan ko. Ang hindi ko na po matiis, yung panggugulo niya sa mga kaibigan ko, may mga screenshot na po. Ang friends ko ng convo nila. Uy, bata to. Convo. Convo. Ano po kaya? G lang na G, di ba? Ano po kaya ang pwede kong ireklamo para matigil na po ito at mabigyan siya ng leksyon? Kung kamag-anak niya yan, ha? Oo, kamag-anak mo pa yan sa lagay na yan, ha? Pero kung minsan ang pinakamahirap na kaaway, kamag-anak. Oo, totoo yan. Okay, sige. So, sa anong pwedeng ikaso sa paninira? Yung paninira na yan, generally, talagang actionable siya. Yes. Actually, sa batas, ang tawag dyan, general is defamation. There are at depende kung paano gawin. Ang defamation. Slander or libel. Ang slander pa, parang textbook parang diba? Parang bumabalik sa atin provisions ng revised penal code. Okay, the general is defamation. So either slander or libel. Ano yung slander? Slander is oral or by deed. Tapos nun, ang libel naman ay written. Ngayon yung public. Yung unang panahon, libel is only written na sa papel, sa mga ano. Pero na-elevate na siya ngayon. To cyber libel. Pwede na. Kasi ngayon, yan ang pinakamadali. Di ba? Online. Gusto mo manira ng tao? Mabilis. Malawak ang scope. Pag nanira ka ng tao, nagamit nyo ang internet or ang mga social media platforms. Pero dahil nga merong cyber law na tayo ngayon, ay mas mahigpit din ang penalty, di ba? 1 degree higher. 1 degree higher pag cyber libel ang ginawa mo. Kasi nga naman, napakadali ngayon na manira ng tao, di ba? Maalimpungatan ka lang, tapos naiinis ka. Pero usually, ang defamation na yan yung sinisiraan kayo ng reputasyon. Your honor, di ba? Inaakusahan ka na meron kayong ginagawang masama o illegal. Whether it be a crime or not. Basta nakakasira ng, di ba? Ang Tagalog nga doon ng libel is paninirang puri. Oo. Actionable lahat yan, yung mga nilista mong mga pinagagawa ng pinsan mo. At saka tama din ang ginagawa mo kung yan ay online, ay ang best evidence, of course, screenshots of yung mga convo na yan. Kasi iba kasi pag kunyari, kung kayong dalawa lang nag-away, ikaw lang ang nakarinig, hindi yan defamation. Ang defamation, isang common ng lahat niyan. Slander it is may public element of publicity. Okay, so na merong nakaalam, nakarinig, na maliban sa'yo at yung nagagalit sa'yo. Kunyari, kaya kung hindi harap-harapan, diba? Eto, sinulatan pa niya yung mga kaibigan mo. Publicity na yon actually. Whether it's only one other person na siniraan ka, may element of publicity rin yun. Basta may ibang tao involved. Okay. So, depende kung ano yan. Kapitbahay mo ba ang pinsan mo? Kung kapitbahay mo ang pinsan mo, pwede kang dumulog muna sa barangay. At patigilin mo yan. Kung actually, ang una muna, wag muna siguro sa barangay, sa mga kamag-anak nyo. Baka naman pwedeng kayo munang magkakamag-anak. Kung pinsan mo yan, although strictly speaking, hindi siya covered. Meron kasi po tayong rule na kung ang kaso ay between more than a year. Magkapatid, or mag-sawa, or ano ba to? Mag-ama. Pero kasama ba ang pinsan? Pero ang pinsan, hindi. Hindi naman siya malayo na yun. Na dapat gumawa muna kayo ng effort to come to an agreement. Kasi nga, sabi nga ng batas, yung mga talagang pamilya na magko-close, hindi dapat nagkakasuhan. Sa barangay. Pero ito, mukhang ang pinsan ay hindi kasama. Pinsan hindi covered. Malayo na daw yun. Malayo na yan. By 4th level na kasi yun. Correct. Tawag doon So, try. Pero, nevertheless, kahit pinsan mo yan, alam mo naman sa Pilipino, sa kultura ng Pilipino, ang pinsan, lalo na first cousin, close pa rin yan. So, subukan nyo pa rin. Pero kung ganyan naman ang treatment sa'yo, baka hindi nga ikaw ba magagalit ka na? Papabarangay mo na ang pinsan mo. So, yan. So,
tulad nga sinabi ni Attorney PG, definitely may posibleng kaso, libel or cyber libel. Or slander by deeds, like At ang oral ebidensya, pag kayo po ay sinisiraan ng mga tao online sa SOCMED, ay yan po ang best evidence. Screenshots ng mga posts, ng mga convo. Convo! Yan naman. Yan, oo. Hindi, sige, sana maayos kayo. Kung ano man, hindi ko lang kung anong galit ng pinsan niyo sa'yo, di ba? Pero, Selos. Mukhang selos. Iba yung selos. Yung selos ba necessarily romantic? Pero envy. Ano ba yung envy in Tagalog? Ano ba ang selos is jealousy, ang envy ay... Inggit. Inggit, oo. Yan. Pero, inggit is envy, oo. Yung inggit na yan, talagang nagiging ugat yan ng masamang ugali. Oo nga, bakit? Feeling ko meron pang yan, yung family history yan. Correct. Oo. Sige. So yan, sana ay nakatulong tayo kay, ano nga bang pangalan niyan? Si Grelan. Grelan. Ngayon naman, meron tayong standby na caller. Kaya minamadali ko na kasi. Medyo kanina pa siya naka-standby. Standby siya. Si Mavi from Quezon City. Magandang gabi sa'yo, Mavi. Hello po, magandang gabi po. Hi, Hello, Mavi. magandang gabi, Mavi. Anong maitutulong namin sa'yo, Mavi? Anong problema natin? Ito po, this is something related po sa event na na-celebrate namin or natin this month, which is Pride Month po. Pride Month. LGBTQ. Okay. Yes. So, here's the thing po. New hire po ako sa isang BPO company somewhere in Quezon City. And BPO sa Quezon po, City. Yes. Nagwo-work siya sa isang BPO sa Quezon City. Okay. Tama? Yeah po, new hire po. Yes. New hire, okay. Yes po, new hire po kasi sa isang BPO somewhere in Quezon City. And then, yun po, typical na ginagawa ng new hire, training. And then, after po ng training, we are being endorsed po sa production, which is, yun po parang... para after training, sa kayo pupunta? Sa production? Yes po, parang yun po yung pinaka... Nag-take na po kami ng live calls. We are being graded na po. So sa call center. Call center ba to? Yes po. Okay. And then Po, nung na-endorse na po kami sa production and ina-assign na po kami sa mga kanya-kanya namin team leaders, ganun po. And I am being assigned po sa straight guy team leader. Na-assign siya sa isang straight guy na team leader. Okay. Tama? Yes po. Tama po. And then here's what happened. I don't really think po na homophobic siya at first. Na ano? Kasi okay na homophobic. Ano ang manifestation na siya ay homophobic? May sinabi siya sa'yo? Hindi po. At first po kasi parang okay naman po yung approach niya. Like, okay naman po, like typical na team leader, empathize, and considerate, yung mga ganung bagay po. And then, as time goes by po, parang habang tumatagal, makikita ko po na napapansin ko po. Parang iba yung nagiging treatment niya sa akin. Kasi sa isang team po kasi kami, like siguro, 15 po kami sa isang team. 15 sa isang team, and then most of my teammates po are lalaki, straight, babae, straight. Then parang ako lang po yung nag-iisang gay po. Siya lang yun ang isang LGBT. Yes po. Ako lang po yung nag-iisang part na LGBT. And then, habang tumatagal, parang nagiging ito po yung treatment ko sa akin. Nakapansin din po yun ng ibang katimit po na parang, I don't know if you are aware po sa term na power tripping. Ganun po. Kasi I believe jargon po siya sa BPO industry.
Sa Quezon City yan, ano? Yes po, somewhere in Quezon City po. And then, So, And then, ayun po, parang habang tumatagal, araw-araw. So, anong ginagawa niya? Oo nga, anong sinasabi niya sa'yo? Wala naman siyang sinasabing kabastusan sa'yo? Or parang... Not specifically foul words, pero in his actions po, in his approach po sa akin, parang laging galit, laging sinasabi. So, parang feeling niya, iba yung treatment sa kanya just because you are gay. Yes po. Pero specific na, specific ba ang mga comments niya about your gender preference or orientation? Or baka naman generic tungkol sa trabaho mo, tungkol sa... Yes, tungkol sa trabaho ko, let's say this po. But yung ibang nagagawa ko rin naman is nagagawa rin po ng ibang team ko, which is normal po magkamali. Like, sa procedure po ng... So parang sinabi mo, mas napapansin niya ang pagkakamali mo at ang tingin mo ay dahil sa iba ang iyong gender from the rest of your team. Exactly po. And napansin din po yun ng ibang team ko, sa teammates ko actually, na-approach ko nila. Ano, parang, wait lang, iba yung treatment sa UPL, gano'n. Parang, pagdating sa'yo, mainit yung ulo, irritable, gano'n. Pero walang specific reference to the way you talk, the way you dress, parang kunyari, your orientation or your preference. To be blunt, for example, kasi ganito ka, kaya hindi mo nagagawa yung trabaho mo. Walang ganon? Walang ganon, pero meron po siyang agent before na same experience po. Ano? Merong alin? Meron po siyang agent din before. Kumbaga merong history. Yes po. History. Same gender identity po. Okay. So, ano ang gusto mo? Do you really like your job, Mavi? Yes po. Agad na. Yun din po yung better buffer po. Diba? Kung magreklamo siya. I just need advice po since I'm not really aware about the rights of LGBT community po sa Pilipinas. Kaya ako rin tinanong na sa Quezon City kasi madaming mga ordinansya ang Quezon City. Unang-una kasi ang Quezon City has an ordinance against discrimination. Against LGBTQ. Hindi ko lang alam yung specific, pero kaya tinanong yun Quezon City ba tong ano mo? Dahil kung Quezon City, malas kasi nandiyan ka sa isang work environment na you feel that you are being discriminated upon, but swerte rin kasi nasa Quezon City ka. Dahil one of the mas marami kang options to avail of in case you wanted to file a case against him. Pero nga, ito ngayon ang papasok ang tanong ni Attorney PG sa'yo. Do you like your job? Yes. Kasi the minute you do something in relation to that team leader of yours, it will become very difficult for you to continue working in that environment. Kung mag-file ka ng kaso, di ba? Kaya nga, tinatanong medyo nakakagulat lang si Attorney PG. Do you like your job? Yes. Pero it's a necessary question. Yes. Kasi that's the next you need to consider. In reality. Kasi dito hindi lang kailangan, tulad ng sinabi ko in another episode, no? Kung batas ang pag-uusapan, kaya nating ibigay yan, pero hindi palaging, pag nagde-decide kayo take legal action. Isang aspeto lang kung ano yung legal options ninyo, kasi you have to take reality, di ba? Kung ano yung environment mo before you take legal action, kasi gumawa ka nga in accordance with law, pero nawalan ka ng trabaho, di ba? Nawala ka palang lilipatan. Well, actually, kung totoo yung, let's assume totoo na parang this person has a history of discrimination. Kasi, but diba? Mahirap din if you will base it on
previous history. Yes. That's only one Oo. of the things you can assert if you were to file a case against Kasi him. due process yan, Mavi, pag ikaw kahit sa HR nyo, pag ikaw nagreklamo, kasi yun ang next step, kunyari kung gusto mo internal muna, ang ano mo kasi HR, I mean, big companies are mandated to address this. Yes. So Yung issues of sexual harassment and discrimination. Lalo na to, kung BPO to, yes, I would, Dapat it's safe meron. to assume na they have the DOLE and require them that a specific committee man lang to be yes. So kung kahit pwede mo iakyat yan, pero dapat handa ka rin na dedepensahan rin yun, kasi that's due process. Pero in relation to assuming, 'di ba? Kaya din tinatanong namin yung mga comments ba sa'yo, are they, kasi mahirap kasi sasabihin mo ang comment ko lang is purely based on the work. Diba? Pwede niya sabihin yun. Walang ang mga, pwedeng sabihin ng team leader mo, ang mga comments ko in relation to his work. Wala yan kinalaman sa kanyang sexual orientation and preference. Diba? Pwedeng depensa niya yan na ang kinikriticize lang niya trabaho. But of course, merong mas clear-cut situations kung ang kanyang mga comments at mga actions ay talagang gender-based. Yes. Diba? So it's not just, in terms of options, kasi nga merong ordinance ang Quezon City, di ba? Meron yan, Tungkol sa parang bawal ang bastos, diba? Bawal sa ang Quezon bastos. City. At sakop diyan ang mga miyembro ng LGBTQ. Oo. Pero meron din tayong tinatawag na Safe Spaces Act that should protect you kasi bawal nga ang mga gender-based comments and discrimination, especially in the workplace. So, pwede kang mag-file ng kaso. Not just under the Quezon City Ordinance, pwede rin sa ilalim ng Safe Spaces Act. Para to go through that, diba? You have to be really sure, you have to have the evidence, you have to be clear na talagang nasisingle out ka. Oo, at saka nasisingle out ka based on your being a member of the LGBT. Kasi nga, baka mamaya ang maging depensa nga niya ay sabihin, ang mga comments ko talagang base lamang sa kanyang performance, sa kanyang trabaho. And that's nothing to do with gender or orientation or preference. So yun lang ang warning namin. Meron tayong mga batas. Tulad nga ng sinabi ni Attorney PG, hindi naman tayo nagkukulang ng batas tungkol dito. Especially nga meron tayong Safe Spaces Act, may bawal bastos law, ordinance. So meron ka talagang mapagsasandalan na batas sa ilalim ng mga laws natin, no? Pero yon, kailangan lang very sure ka na yung ebidensya mo, 'di ba? Papakita mo na yung mga comments niya talagang dahil sa discrimination, LGBT mo at hindi dahil sa work mo. Strictly. Yes. Okay? Mavi? Yes po. Okay. Sige, Okay, good luck sa'yo, Mavi. At happy Pride Yes po, Month thank to you. Oo nga, happy Pride Happy Month. Pride Month po. Thank you so much. Pagbutihin mo ang trabaho mo para talagang, di ba, wala nang masabi itong si Correct. team leader. Oo. Correct. At saka, Yes, I'm doing my best po. Thank you. Yeah, that's good to hear. Okay. okay, maraming salamat, Mavi. Now we have a text in question from Sharon from Bulacan. Ang tanong ni Sharon, after annulment po, ano ang next step kung gusto kong ibalik ang maiden surname ko? At paano po ang gagawin ko sa mga ID ko kapag naibalik na ang surname ko? Salamat po. Annulment naman to. Annulment. Pwede kang In bumalik. fact, oo, kasi hindi na kayo Hindi ka nakasali. Pwede. So, ang next step ay kukunin ang decision, ang final decision. Oo, tapos ano mo lang yan sa... Madali lang yan. Pwede mo nang, papakita mo lang yung final. Yung order sa kung driver's license. At saka hihingin, hindi naman problema yan kasi pag nagpunta ka sa LTO, alam na nila yan. Basta ang hihingin sa inyo ay ang kopya ng desisyon na annulled na kayo. Ganon din sa passport mo. Sa passport. Basta yun ang hihingin, yung final judgment. Because without a final judgment, di ka pa pwede. At saka yung passport, di ka pwedeng papalit-palit ng Hintayin mo na pangalan. yung expiry. Hintayin mo na yung expiry. Oo. So yun, pag meron ng judgment, pag meron ng final decision sa annulment,
yun, kukuha ka lang ng kopya ng final decision at papakita mo dun sa LTO, sa DFA. Saan man, kung ano mga idea gusto mong palitan. Correct. Hindi yan problema. Pero kung legal separation lang, syempre, hindi pwede. Ay, oo. Kasi you are still married to each other. Oo, totoo yan. Parang ano yan yung iba meron bang gumagawa talaga niyan? Yung iba, madami akong kilala, they still use their married name. Kahit without ever using their husband's surname, you mean? No, they parang they changed their minds. Parang hindi naman, parang kahit na annulled na, they kept on using lalo na kasi kung marami silang anak, di ba? Maraming anak. Oo, madami. Yung isang kausap ko, bakit hindi mo binalik sa maiden name mo? Sabi niya kasi, 6 ang anak namin. Ang hirap pang mag-explika kung bakit magkaiba ng family name yung mga anak. Ay, nangyari sa akin yan. Kasi hindi ako annulled, teka lang. Pero, oo nga. Pero yung kung minsan talaga, nakakagulat ka na. Hindi, pero hindi, yung passport ko kasi, yung maiden name ko pa rin. Pero may anak na ako. So, yung anak namin, syempre yung last name niya sa asawa ko. Naharang kami sa Correct, exactly. Naharang kami kami dalawa lang nung anak ko. Bakit kami kasamang minor de edad na hindi kasama ang mga magulang? Parang kailangan pang explain na ako ang nanay niyan. So, so buti na lang, meron akong copy ng birth certificate, pero nahirapan kami. Correct. So pagka-renew ko ng passport ko, bumigay na ako. Kinuha ko na yung married name. Oo, pero pwede natin pag-usapan at a later time kung kayo naman ay ikakasal. Hindi naman mandatory na gamitin ang pangalan ng asawa Yes, ninyo. actually yun ang aking pinanghawakan, hindi naman mandatory. Correct. Oo. Pero sa susunod na natin pag-usapan yan kasi sinisignalan na naman tayo na lagi tayo napapagalitan pag we need to wrap. Kasi OA na daw tayo. Hindi mo alam yon. Alam ko yung OA. Alam mo yan? Ano yun? Ano yung ganun? Kasi baby boomer ka. Nag-comment sa aming Facebook page. Abangan nyo mga susunod nating episode. Baka ang mga tanong ninyo ang ating mapag-usapan kasi hindi natin natapos ang lahat ng mga katanungan for today. Wala tayo natatapos na mga Hindi, meron naman. Meron naman. Oo nga. Diba? Thanks you for all the viewers who are watching us. Thanks you. Kasi ikaw Anyway, thank you for all the viewers who watch us in YouTube Live at saka sa Facebook Live rin ata. And also those who called us and who texted us, who trusted us to be able to answer all your concerns. Maraming salamat. Abangan niyo po kami sa susunod na episode. Correct. Nasa susunod na episode tayo. Kasi dito tandaan ninyo. Tandaan mo. Nakakalimot ka. Oo nga. Masyado kang at home. Attorney Danico. Aalis ako, tandaan niyo po, ako po ang inyong lingkod. Panghalili po kay Maring Yao. Ako po si Attorney Gabby Concepcion. At ako ang inyong abogada de Campanilla. Attorney PG. Unti-unti yan. Oo nga, pinakita ko ng title ng show, di ba? Inception yan. Abogada de Campanilla. Attorney PG Galang. For Attorney Danicon. Hanggang sa muli po, ito ang Attorney Danicon, Abogado de Campanilla. Until next time.